Good evening po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 8, December 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Pedro Bucanig Street, Barangay 76, Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Angkor Touch Pool Hall sa may Santos Capitol Plaza, Matalino Street Central, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang pahinga. Kaya nga naman, sakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At makinig tayo ng mga nagbabagong balita at ng mga talakayan. Takbo nila, maiingay na yung mga wangon, may mga sunog na nandiyan pagbagsak ng mga buitis. Yan po naman yung mga negatibong information doon. Isa simple mo isang industriya dito sa ating bansa na isa rin pagkakataon para maipakita natin yung ating galing sa fireworks display. Dahil ang Pilipinas, ang pagkakaalam ko, mga kapuso sumasali, yung mga local manufacturers natin, sumasali sa mga patimpala, sa mga kompetisyon na hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa sa pagandahan ng fireworks display. Kasi may music pa yan, sumasabay yan, pagalingan ng mga ganyan. Pero taga pa tayo ng report, mga kapuso. Pagkakalitan ito ay hatid sa inyo ng Bayot Program. 2 or more symptoms, makaklo na yan. Ibayot nyo na. Mas matatag na sistema ng edukasyon, isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Report mula kay Tuesday, New Tuesday. Gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatatag ang sistema ng edukasyon sa bansa na kahit wala na siya sa pwesto ay may pagpapatuloy pa rin para sa mga susunod na henerasyon. Sa isang podcast, kasama ilang estudyante, tinayak ng Pangulo na prioridad ng pamahalaan na ayusin, gawing matibay at palakasin ang education system ng bansa. Kaya naman nakapalooban niya ang sapat na suporta nito sa ilalim ng 2026 pangkalang pambansang budget. Umaasa naman ang Pangulo na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga pangmatagalang reforma, partikular sa sistema ng edukasyon. Binigyan din ng Pangulo na karapatan ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng isang dekalidad na edukasyon. Ako si Tuesday sa New ni GMA Super Radio Digital Movie, dapat totoo. Ang pag-ibig ko ihatid sa inyo ng Bayot Program. 2 or more symptoms, makaklo na yan. Ibayot flu na. Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. Ito po ang ating Double B Insider News Bullets, mga kapuso. Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pinag-aaralan ang pagtatayo ng underpass sa bahagi ng Marcos Highway para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Bilang mga pasaherong dadagsa sa mga paliparan ngayong panahon ng kapaskuhan, pwede kumakyat sa may 100,000 ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAPA. Independent Commission for Infrastructure, hinihintay na ang dalangang hudyat mula kay House Majority Leader Sandro Marcos para maisang publiko na ang kanyang mga testimonya sa komisyon kasunod ng kanyang voluntaryong pagharap sa investigasyon. May Cameral Conference Committee meeting para sa 2026 budget iniurong sa Sabado ayon kay Senate President Vicente Soto III.
Salaysay ng magkapatid na patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pinagkamatayan ng Department of Justice para maipasok sila bilang mga state witness. Hiling ni dating pampantang Black Mayor Alice Buo na manatili sa quarantine area ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, hindi pinagbigyan ng Bureau of Corrections. Double B Insider kasama si Carlo Mateo. Sa mga ginagawa pong orasan ng radyo mga kapuso, alas 9:37 na po ng gabi. At isa po sa mga matinding problema kapag ganitong Pasko, sa totoo lang, ang daming basura. At itong mga basura ito, pagka hindi po ito naman iwalay ang mga basura, ay yung biodegradable, degradable, mga plastic, bote, baka ng iba pa. Opo, pero kung makita ang dalawang, ang eco-exploration ng dalawang local government, at yung Marikina, no, at saka yung Pasig City, no, na unti-unti ay talaga namang nagbabago sa kanilang mga segregation, saka pangungulokta ng basura. Pero sa iba, ay Balag nila. Mapapwede natin palakpakan. oo, totoo po yan, palakpakan. Pero doon sa iba, may mga claim, pero pag tinignan mo naman sa kalye, nakakalat naman, makikita talaga doon sa mga kalsada na kalat-kalat yung basura. Ayun, problema. Lalong kakalat dahil hindi pa oras ng pagdaan ng Truck. na. Opo, dapat sila ako nasira yung truck. Yung mga alaga pang mga asong pag-alagala. Opo, yun po nakakadagdag din ako. Kaya mahalaga talaga na ang ginagawa kasi ng iba, meron drop-off point. No, sabihin, hindi na sa loob, gitna, sa labas ng bahay nila. Kung hindi, dinadala doon sa drop-off point. Sa kadalasan ay sa gitna, sa kalye, no, makikita mo kasi main road yung binabagsakan. Kaya hindi maganda yung itsura, lalo na kung tumablay yung truck na hahakot. Pero sa mga LG, hindi lamang dito sa Metro Manila, sama na natin sa ibang mga rehiyon sa bansa, meron pa talaga silang sapat na pasilidad para dito sa maayos na waste management. Ibang para mapapakinabangan yung mga bagay-bagay na maaaring mapakinabangan. At yung mga ibang basura naman na sabi na natin pwede maging fertilizer, pwedeng magawang magkukumpon katulad ng mga frames, hollow blocks at iba pa, o kaya plastic school chairs at school desk. Opo, meron po mga ilang local government units sa ibang mga lugar, no? Meron naman pong ginagawa, no? Merong mga iba, may MRS, pero namang iba, merong mga ibang facility para sa paggawa ng ibang gamit, no? Kasi na natin yung full operation, kasi yung iba hindi pa ganun ka fully operational, no? Ito naman sa mga gamit, maliban doon sa may mga chairs, no, at ibang gamit ginagawa nila, nahihirapan naman sila i-market. So wala namang market, kaya yung iba ay tinitigil naman din, no, kasi hindi nagiging sustainable dahil walang market. So maganda na meron sa diretso, no, halimbawa yung mga fertilizer, yung mga kinocompose, no, yung ibang compost natin na kinocompose ay hindi naman pumapunta doon sa Department of Agriculture, no, dahil kulang at hindi maganda daw. So